Basa po tayo ulit. ASD, ang salita ng Diyos. Lucas Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5. So, Luke chapter 5, verse 1 to 5. Yun po yung babasahin natin yan. So, babasahin ko na po. May title po ito, Ang Mga Unang Alagad ni Jesus. Ang cover nitong title nito is from verse 1 hanggang verse 11. Okay, verse 1 to 11, pero verse 1 to 5. Verses 1 to 5 po yung babasahin natin. May parallel verses po siya sa Matthew chapter 4, verse 18 to 22, and Mark chapter 1, verse 16 to 20. Alright. Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. This is verse 1. At nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. So, ulitin ko lang po, verse 1. Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Verse 2. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakababa na sa bangka ang mga mangingisda at naguhugas na ng mga lambat nila. Verse 3. Sumakay siya sa bangkang pag-aari ni Simon at nakiusap dito na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. So, sumakay ng bangka, tapos possible tinuloy yung pagtuturo or nagsisimula pala magturo. Wait lang. Parang masasagot yata tayo ng verse, nagsisimula na magturo siguro kasi yung verse 1. Isang araw nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. So, nagko-compress na. Nagsisiksikan na yung mga tao para makinig sa salita ng Diyos. May nakita siya? Okay. So, verse 3. Sumakay siya sa bangkang pag-aari ni Simon at nakiusap dito na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Verse 4. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo. Verse 5. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang mga lambat. Alright. Park muna tayo doon. Suspense. Thriller. Ano muna natin. Ano tawag doon? Teaser. Teaser muna to. Pero dito sa 5 verse na nabasa natin, ano yung nakita nyo? Hindi. Pero tatanungin yung sarili, ano yung nakita ko dito? Pero tanong ko na rin sa inyo, ano yung nakita nyo? Sagutin nyo na lang po sa sarili niyo. Ako ang nakita ko dito, although alam ko rin yung kasunod na mangyayari. Doon sa verse 5, matunog yung verse 5 kasi nakaka-relate ako eh. Baka mamaya, pati kayo nakaka-relate din sa verse 5. Sumagot si Simon, Guro, magdamag na po kaming nangingisda, pero wala kaming nahuli. Sometimes, we're trying to do our best. Ginagawa natin yung lahat ng bagay para maayos yung nakikita nating problema or parating na problema or mapagandaan yung parating na problema. Pero minsan darating pa rin yung problema sa kabila ng lahat ng effort natin, sa kabila ng lahat ng attempt natin to prepare for it or to sometimes or most of the time already fixing it. But our effort, our best wasn't good enough. It falls short. Sometimes or if not most of the time, it happens. And siguro nasa 99.99% ako na nangyayari ito sa lahat ng tao. Siguro wala pa akong kakilala. Hindi pala sigurado. Sigurado wala pa akong kakilala na tao. Yung personal na kakilala ko na hindi dumaan sa pagsubok ni minsan. Wala pa akong kakilala, yung personal na kakilala. Yung tipong pagkapanganak niya hanggang sa ngayon, hindi siya nakaranas ng kahit anong pagsubok. So, feeling ko nasa 99.99999% naman na sa lahat ng kakilala ko.
hindi pa nakakaranas ng pagsubok. I mean, tama ba yung sentence ko dun? Nakaranas na kahit isa na pagsubok sa buhay. Tapos na tinry na ayusin or tinry na pagandaan, pero pagdating ng problema, medyo chaotic, stressful yung sitwasyon. Tapos, hindi alam kung sa tatakbo, di alam kung sa pupunta. So, yung verse na yun yung sa akin eh. Yun yung nagririma. Na kahit na magdamag, kasi yung magdamag, parang ang dating sa akin nun is, or ang pangungusap sa akin is, hindi lang naman yung magdamag ka nagtatrabaho, but may time na, yun nga, ginawa mo na yung best mo. Tapos walang nangyayari. Nothing's happening. Tapos, but, tignan niyo yung tuloy natin. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang mga lambat. Sa part na to, tignan natin balikan natin Kasi verse 2, balikan natin verse 2. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakababa na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. Hindi ang ini-imply ng verse para sa akin para sa akin lang. Kasi na ano naman din. Na backup din naman ng mga ibang parallel verses nung Matthew at nung Mark na hindi kilala ni Peter Simon pa lang dito sa verse na to. Hindi kilala ni Simon, basically kasama niya rito si Andrew, kapatid niya, tsaka yung dalawang magkapatid pa, si John tsaka si James. Hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila alam yung kausap nila, Messiah. So, tingnan niyo verse 5. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang mga lambat. May advantage tayo ng bahagya dito eh. Actually, di pala bahagya. Medyo malaki yung advantage natin. Because we know, we've heard about our Lord Jesus Christ, and those who knows about our Lord Jesus Christ definitely putting their full trust in Him. So regardless of what they are seeing, we walk by faith and not by sight. Regardless of what we are seeing, we're putting our trust in the Lord. So whatever, ito yung mga tunay na surrendered kay Lord. Whatever the result may be, once they've seek the Lord and ask the Lord, all right, Lord, please bless us with this. If we're wrong, not our will, but your will be done. So whatever happens or whatever the result may be after choosing the path that they've chosen, may ano man yun, redirection man yun, or yes ni Lord, yes, this is it, or redirection, no, that's not it, they will say amen. And just move on to the next. Pagka redirection, alright, Lord, patingin po ng path, sunod po ako. Pero pagka naman yun yung path, tama yung path, thank you Lord, amen. Tapos pagka naman redirection, thank you Lord, amen, niligtas mo ako na malamang trap yun yung nilalakaran. Pero ang ibig ko sabihin doon, pagka nakilala mo si Jesus, mag-iba yung perspective mo kasi. Mag-iba yung mindset mo pag nakilala mo si Jesus. Parang yung mga negative na pangyayari, hindi na siya negative sa'yo. Although negative siya in human standard, in human's eyes, in human's perspective, negative siya. Negative yung result. Hindi pabor sa'yo. Hindi pabor sa'yo, meaning hindi pabor sa flesh mo. Pero pagka nakilala mo si Jesus, mag-iba yung mindset mo. Kahit hindi na pabor sa flesh mo, alam mo kasi na hindi yung flesh mo yung end all be all. Hindi yun yung katapusan, na hindi yung desire ng flesh ang katapusan. Ang katapusan is, am I worshiping God? Am I glorifying God? And am I? At ito yung importante, pinaka-importante. Am I with God after I pass away? Yun yung pinaka-importante. So, these trials and tribulations na pinagdadaanan ng isang believer, taas ko na yung kamay ko, specifically me, hindi ko naman inaangat yung aking sarili. 2 Corinthians chapter 11 and 12. 2 Corinthians chapter 11 and 12, Apostle Paul is boasting about his weaknesses. If I'm going to boast, I'm going to boast about my weaknesses, about my infirmities, meaning there's nothing for me to boast. Yun yung gusto sabihin ni Apostle Paul dun eh. Anyways, this is a different topic. Ang ibig ko sabihin lang nun is, hindi na mahalaga sa amin
yung trials and tribulation. Although pinagdadaanan namin yun at hindi yun maitatanggi na talagang mahirap. So, hindi mo gagamitin si Jesus para guminhawa buhay mo, ha? Na-deceive ka pagka tinanggap mo si Jesus. Meaning, hindi mo rin siya kilala eh. Pagka tinanggap mo si Jesus, tapos para lang maguminhawa ka, na-deceive ka nun. Na-deceive ka ng Satan. Nagamit siya prosperity gospel para makontrol ka nung sinusundan mo kung sino man tao yan. Pero ang tunay na pananampalataya, ang tunay na paniniwala at ang buong pusong pagtitiwala sa Panginoon, kahit anong mangyari, hindi naman siya baliwala. Kailangan pa rin naman mabuhay sa mundo dahil kailangan mo maging ilaw at asin. Pero um, yung lakad, my yoke is easy and my burden is light na. Ganun mo na siya titignan. My yoke is easy and my burden is light. Meaning, although mabigat siya, pagka yung flesh ang tumimbang, pero pagka ang Diyos ang nanimbang, magaang na siya. Kasi temporary lang yung hardship. Temporary lang yung hardship. And yung hardship na yan yung magsisilbing ilaw. Kasi in spite of difficulties, in spite of hardship, in spite of trials, in spite of storm, emuna. I've learned a Hebrew word yesterday, and I'm trying to, my 11 minutes, I'm trying to plot it as easy to understand. Easy to understand, as easy as a 5 or 6 years old would be able to understand it. Emuna. That's the word faith came from. But the meaning of it, emuna. What do I mean? Yung steadfastness, firm, anchoring in God. Hindi na anchoring in human's mindset, hindi na anchoring in fleshly desires, but anchoring in God. Whatever how strong the storm may be, you will not move. Because you are emuna. You're anchored, you're steadfast, you're firmly standing in the Lord. You're anchored in the Lord, in the Word of God, in the Lord. So yun yung tinranslate nila as faith. The first time emuna has been used or has been written, the Hebrew word emuna is in Exodus chapter 17 verse 2. When Moses, may kalaban sila dito eh. Kwento na nagkwento. May kalaban sila, hawak-hawak ni Moses yung staff. So every time na bumababa yung staff, natatalo sila sa labanan. Ang ginawa ni Hur tsaka ni Aaron, tinulungan nila si Moses. So hindi pa rin lakas ni Moses ang tumulong sa kanila. May tulong pa rin kailangan. So it's actually foreshadowing of us needing help for redemption. So pag inangat, emuna, meaning yung kamay ni Moses nag-steadfast, hindi na gumalaw kasi nga nando si Hur tsaka nando si Aaron, tinulungan siyang iangat hanggang mag-sundown, hanggang mag-sunset at nanalo sila. So, doon unang-unang nagamit yung word na actually steady yon. Yung word na emuna dun sa English translation sa Exodus chapter 17 verse 12, steady. Pero sa Habakkuk chapter 2 verse 4, faith ang nagamit. Pero emuna rin yung Hebrew word. So yung faith na yon, hindi yun faithfulness. But yung faith na yon is steadiness, steadfastness, firmness. Basahin niyo yung Habakkuk chapter 2 verse 4. Magigets. Basahin niyo yung Exodus chapter 17 verse 2 tapos Habakkuk chapter 2 verse 4. Grabe. Sorry guys, 15 minutes na. Nagpinanahan ako. Anyways, dito sa 5 verses na nabasa natin, yun yung nakita ko. Walk by faith, not by sight, and continuously trusting the Lord. Even though si Simon, dito ini-imply na may trust na agad siya or pinakinggan niya na agad yung sinabi ng Panginoon dito. Alright. I think that's it. Ewan ko lang kung napagulo ko, pero para hindi magulo, basahin niyo po ulit
Gusto nyo, damay nyo na yung hanggang 11 eh. Unahan nyo na ako. Yung verse 6 to 11. Pero maganda yung verse 6 to 11. Mas gumanda siya dahil doon sa verse 1 to 5. Pero basta salita ng Diyos, mabangis to, malupit. I mean, amazing. Amazing. Awesome. So yeah, I think that's it. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.